Nang mamatay ang anak kong si Daniel at ang kanyang asawa sa isang aksidente, akala ko nawala na ang lahat sa akin. Pagkatapos ibinigay sa akin ng abogado niya ang isang set ng susi at sinabing, "Daniel, iniwan niya ito para sa inyo." Nagmaneho ako papunta sa address na binigay niya. Mabigat ang aking puso, umaasa sa huling regalo mula sa aking anak. Pero nang buksan ko ang pintuan at pumasok, ang natuklasan ko ay nagbunyag ng isang nakakagulat na sikreto na matagal nang itinago ng anak ko. Bago tayo magpatuloy, ipaalam ninyo sa mga komento kung saan kayo nanonood ng kwentong ito at kung anong oras na sa inyong lugar. Sa edad kong 67, akala ko ay nakita ko na ang lahat ng pwedeng ihagis sa akin ng buhay. Nagkamali ako. Ang tawag sa telepono na sumira sa aking mundo ay dumating ng alas 7:20 ng Martes ng umaga. Nakaupo ako sa kusina ko, umiinom ng pangalawang tasa ng kape at nagbabasa ng seksyon ng sports nang biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono. "Ginoong Reyes," sabi ni Pulis de la Cruz mula sa pulisya ng probinsya. Ang boses ay propesyonal, ngunit mahinahon, uri ng boses na sinasanay sa mga pulis kapag nagbibigay ng balita na babago sa buhay. "Tumatawag ako tungkol sa inyong anak na si Daniel Reyes." Ang tasa ng kape ko ay natigilan sa kalagitnaan ng aking labi. Si Daniel ay dapat na nasa isang skiing trip sa kabundukan. Kasama ang kanyang asawang si Sofia, ay umalis sila noong Biyernes ng hapon, excited na mag-enjoy sa bagong yelo. Nagkaroon po ng aksidente, Ginoo. Ang mga salitang sumunod ay tumama sa akin na parang avalanche. Ang sasakyan ay lumabas sa pangunahing kalsada malapit sa Mountain Pass. Madulas na kalsada. Nahulog ang sasakyan ng 90 metro pababa sa matarik na bangin. Si Daniel Reyes, 34, ay idineklarang patay sa pinangyarihan. Ang kanyang asawang si Sofia Cruz, 29, ay pinaniniwala ang patay. Ang kanyang katawan ay tinangay ng malakas na agos ng ilog sa ibaba. Hindi ko na gaanong maalala ang mga sumunod na oras. Dumating ang mga kapitbahay, si Aling Nena de la Cruz sa kabilang bahay, ang mga Santos sa tapat. May tumawag, may nagdala ng pagkain. Napuno ang bahay ng mahihinang bulungan at hindi komportabling yakap na dala ng kamatayan sa mga buhay. Ang libing ay maliit lang, hindi kailanman naging malaki ang social circle ni Daniel. Mas gusto niya ang kanyang mga computer at tahimik na gabi sa bahay. Lumipad ang pamilya ni Sofia mula sa silangan. Mga malayong kamag-anak na halos hindi kilala ang anak ko. Nagkaroon kami ng magkasamang serbisyo, bagaman hindi kailanman natagpuan ang kanyang katawan. Naupo ako sa harap na upuan ng simbahan, sa parehong lugar kung saan kaming mag-asawa ng yumaong si Margarita ay nagpalaki kay Daniel. At naramdaman ko ang lubos na pag-iisa. Habang papalabas ang huling mga nakikiramay sa hapon ng Oktubre, isang lalaki na nakasuot ng mamahaling gray na suit ang lumapit sa akin. Mas bata siya sa akin, marahil nasa 55, na may kumpiyansang tindig na nagmumula sa mga taon ng paghawak ng mahahalagang bagay. "Ginong Reyes, ako po si Juan Santos, ang abogado ng inyong anak." Iniabot niya ang kanyang malinis na kamay. "Lubos po akong nakikiramay sa inyong pagkawala." Tiningnan ko siya nang nagtataka. Hindi kailanman binanggit ni Daniel na may abogado siya. Ang ekspresyon ni Santos ay maingat na neutral. "May ilang bagay na may kaugnayan sa ari-arian ng inyong anak. Marahil ay pwede tayong mag-usap ng pribado." Naglakad kami patungo sa isang tahimik na sulok ng lobby ng simbahan. Kinuha ni Santos sa kanyang maleta ang isang set ng susi. Lumang susi na tanso sa isang simpleng keychain. "Si Daniel ay pumunta sa akin 6 na buwan na ang nakakaraan," mahinahong sabi ni Santos. "Gumawa siya ng napaka-partikular na arrangements. Ito ay para sa isang ari-arian sa labas ng bayan, malapit sa kabundukan." Idiniin niya ang mga susi sa aking palad. Gusto niya na mapunta ito sa inyo. Tiningnan ko ang mga susi. Ang bigat nito ay tila mas malaki kaysa sa inaasahan. "Anong ari-arian? Hindi kailanman sinabi ni Daniel ang tungkol sa pagbili ng ari-arian." "Isang bahay," sabi ni Santos. "Binili niya ito partikular para sa inyo, Ginoong Reyes." Nag-iwan siya ng detalyadong instruksyon
na dapat ninyo itong matanggap kaagad pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Iniabot niya sa akin ang isang papel na may address na nakasulat sa maingat na sulat kamay ni Daniel. Talagang nagpumilit siya doon. Nanginginig ang aking mga kamay. Si Daniel ay palaging detalyado, ngunit ito ay higit pa sa anumang naiisip ko. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ang mga mata ni Santos ay mayroong hindi ko maintindihan, habag marahil o isang bagay na mas malalim. Sa tingin ko, gusto niyang maging sorpresa ito, Hinoo, isang regalo. Huminto siya at pinag-aralan ang aking mukha. May iniwan si Daniel na mahalaga para sa inyo doon. Kailangan ninyong makita mismo, Ginoong Reyes. Lumakas ang hangin ng Oktubre sa labas. Nagpapayanig sa mga bintana ng simbahan. Nanatili ako roon, nahawak ang mga susi na tanso. Nararamdaman na tila hawak ko ang mga piraso ng puso ng aking anak. Nagtataka kung anong iba pang sikreto ang itinago ni Daniel sa akin. Ang kalsada sa bundok ay bumalandra sa harapan ko habang nagmamaneho ako palabas ng bayan. Pagkalipas ng 3 araw, mahina ang tunog ng mga susi ni Daniel sa bulsa ng aking jacket. Ang anak ko ay palaging puno ng sorpresa, ngunit ang pagbili ng bahay nang hindi sinasabi sa akin, iyon ay isang bagay na ganap na iba. Lumitaw ang lugar, nakasiksik sa paanan ng mga mabatong bundok, parang postcard. Sinundan ko ang GPS sa mga liku-likong kalsada hanggang sa marating ko ang address ni Daniel. Nang makita ko ang bahay, kinailangan kong itabi ang sasakyan at huminga ng malalim. Ang ganda nito. Isang bahay na istilong rancho na may malalaking bintana at batong detalye, perpektong nakapwesto upang makuha ang tanawin ng bundok. Ito ay madaling isang ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso. Paano nabili ito ni Daniel sa sahod ng isang software engineer? Malumanay na bumukas ang pangunahing pintuan at pumasok ako sa tila isang panaginip. Lahat ay malinis. Ginugol ni Daniel ang mga buwan sa pag-aalaga sa bawat detalye. Ang sala ay may pugon na gawa sa bato, mga muebles na gawa sa balat, at mga bintanang mula sa sahig hanggang kisame na nagpapakita ng mga bundok na parang isang pintura. Sa mantelpiece ay may nakasulat na larawan. Nakilala ko kaming 3 noong nakaraang Pasko. Si Daniel, ako, at si Margarita. Ang makita siya roon sa bahay na hindi ko alam na umiiral ay mas matindi ang tama sa akin kaysa sa inaasahan. Ang anak ko ay nag-iisip tungkol sa pamilya, sa pamana, sa tahanan. Dahan-dahan kong nilibot ang mga silid. Ang kusina ay moderno ngunit mainit. Ang opisina ay perpektong nakaayos. Komportableng reading chair, built-in bookshelves, maging isang maliit na bar. Inisip ni Daniel ang lahat, ngunit ang master bedroom ang nagpatigil sa akin. Doon, nakalagay sa unan na parang palamuti sa hotel, ay isang sobre na may markang papa na may pamilyar na sulat kamay ni Daniel. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Papa, kung binabasa mo ito, natagpuan mo na ang aking sorpresa. Alam kong ang pagbili ng bahay nang hindi sinasabi sa iyo ay tila baliw. Ngunit gusto ko ng isang bagay na espesyal para sa iyong pagre-retiro. Isang tahimik na lugar kung saan mo isusulat ang nobelang iyon na lagi mong sinasabi. Sabi ni Mama na kailangan mo ng isang lugar sa kabundukan. Gayunpaman, mayroon pa, isang mahalagang bagay na kailangan kong ibahagi. Ngunit hindi sa liham. Sa master closet, sa likod na dingding, may nakatagong safe. Ang kombinasyon ay ang kaarawan ni Mama. Buwan, araw, taon. Sa loob ay makikita mo ang lahat ng hindi ko nasabi sa iyo habang ako ay buhay. Mahal kita, Papa. Sana maintindihan mo kung bakit ko kinailangan gawin ito sa ganitong paraan. Daniel. Nanatili ako roon na hawak ang liham. Nararamdaman ang bigat ng pagmamahal ng aking anak at ang misteryo na kanyang iniwan. Pagkatapos ay naglakad ako patungo sa walk-in closet at sinuri ang likod na dingding. Sa likod ng isang panel na tila solid wood, natagpuan ko ang outline ng isang safe door. Nanginginig ang aking mga daliri habang inilalagay ko ang kaarawan ni Margarita. 0317-1952. Bumukas ang safe na may mahinang click. Sa loob ay may mga bagay na nagpatibok ng mabilis sa aking puso. Isang USB stick,
ilang makakapal na folder, at isang tala na nakakabit sa itaas na nagsasabing, "Tingnan mo muna ito, Papa. Magkakaroon ng saysay ang lahat." Buhay ang laptop sa oak desk. Ang screen nito ay nagbibigay ng asul na liwanag sa opisina. Umupo ako sa leather chair at isiningit ang USB stick gamit ang nanginginig na mga daliri. Automatikong bumukas ang video player at biglang napuno ang screen ng mukha ng aking anak. Nakaupo siya sa parehong silid na ito na may tanawin ng bundok na nakikita sa likod niya. Mas payat si Daniel kaysa sa aking naaalala. Ang kanyang pisngi ay bahagyang nakalubog, bagaman ang kanyang ngiti ay kasing init pa rin. "Papa," nagsimula ang kanyang boses, dala ang pamilyar na halo ng pagmamahal at kaba. "Kung nakikita mo ito, wala na ako, ngunit gusto kong iwanan ka ng isang bagay na espesyal." Sumandal ako, nilulunok ang bawat detalye ng kanyang mukha. "Ito ang aking anak, buhay muli, direktang nakikipag-usap sa akin." "Alam kong malamang ay nalilito ka tungkol sa bahay na ito," patuloy ni Daniel. "Nagtataka kung paano ko ito nabili, kung bakit hindi ko kailanman binanggit. Ang totoo ay pinaplano ko ito ng mahigit 1 taon na, Papa. Mula nang magsimula kang magsalita tungkol sa pagre-retiro." Huminto siya, hinahaplos ang kanyang buhok, 1 kilos mula sa kanyang pagkabata tuwing may ipinapaliwanag siya na mahalaga. "Naalala mo ba kung paano laging sinasabi ni Mama na kailangan mo ng isang lugar sa kabundukan, isang tahimik na lugar kung saan mo sa wakas maisusulat ang nobelang iyon?" Lumawak ang ngiti ni Daniel. "Lagi niyang sinasabi sa akin, ang iyong ama ay may mga kwento sa loob niya, Daniel. Kailangan lang niya ang tamang lugar para ilabas ang mga ito." Naramdaman ko ang buhol sa aking lalamunan. Eksaktong sinabi ni Margarita iyon ng maraming beses. "Kaya nagsimula akong mag-ipon," sabi ni Daniel. "Bawat bonus, bawat tax refund, bawat sentimo na kaya ko. Gusto kitang bigyan ng isang bagay na magbibigay pugay sa alaala ni Mama at magbibigay sa iyo ng espasyo na nararapat sa iyo. Ang bahay na ito ay hindi lang regalo, Papa. Ito ay isang pangako na ang kanyang mga pangarap para sa iyo ay hindi kailangang mamatay kasama niya." Natagpuan ko ang aking sarili na iniaabot ang aking kamay sa screen. Gustong hawakan ang mukha ng aking anak. "Pinili ko ang lugar na ito dahil makikita mo ang pagsikat ng araw sa mga bundok mula sa bintana ng silid tulugan," patuloy niya. "May isang trail na direktang papunta sa mga burol, perpekto para sa mga paglalakad sa umaga na gusto mo. Pinagawa ko pa nga ang maliit na bar na lagi mong binibiro na gusto mo." Sumandal si Daniel sa kamera. "Patawad kung hindi ko nasabi ito sa iyo habang ako ay buhay, Papa. Gusto kong maging sorpresa. Gusto kong makita ang iyong mukha nang tumawid ka sa pangunahing pintuan." Sumandal siya, nakatingin sa akin sa screen na may mga matang kagaya ng kay Margarita. "Mahal kita, Papa. Higit pa sa naisip kong sabihin. Itinuro mo sa akin ang lahat tungkol sa pagiging isang lalaki, tungkol sa karangalan, tungkol sa pag-aalaga sa mga taong mahal mo. Sana ay maipakita sa iyo ng bahay na ito kung gaano kahalaga iyon sa akin." Ngunit pagkatapos ay nagbago ang ekspresyon ni Daniel. Nandoon pa rin ang init, ngunit may iba pa na pumasok. Isang seryosong ekspresyon na tila umupo sa kanyang balikat. "Papa," sabi niya sa mas mababang boses, mas seryoso. "Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Isang bagay na hindi ko masabi habang ako ay buhay." Huminga ng malalim si Daniel sa screen at nakita ko siyang nagtitipon ng lakas para sa susunod na sasabihin. Ang liwanag ng hapon na pumapasok sa bintana ng opisina ay tila dumilim habang siya ay nagsasalita. "May sakit ako, Papa. Stage 4 brain tumor. Binigyan ako ng mga doktor ng 4 hanggang 6 na buwan. Ang mga salita ay sumira ng isang bagay sa loob ko. Napayuko ako sa upuan na parang sinuntok. Isang unggol ang lumabas sa aking lalamunan. Ang anak ko, ang nag-iisa kong anak, ay namamatay at hindi ko alam. Lumabo ang USB stick sa aking mga luha habang ang sakit ay bumagsak sa akin na parang malaking alon. Nalaman ko 6 na buwan na ang nakakaraan, patuloy ni Daniel sa kanyang boses na matatag sa kabila ng bigat ng kanyang mga salita. Nagsimula ito sa pananakit ng ulo na hindi nawawala. Tapos, problema sa paningin.
Pagpunta ko sa doktor, huli na para operahan. Napatingin ako sa screen, tumatakbo ang isip ko sa aming mga kamakailang pag-uusap. May mga senyales ba? Masyado ba akong abala sa sarili kong plano sa pagre-retiro para mapansin na ang anak ko ay lumalaban para sa kanyang buhay? Gumawa ako ng desisyon sa araw na yon, Papa. Hindi ko sasabihin sa iyo. Ang mga mata ni Daniel ay kumikinang sa mga luha na hindi umagos. Dumaan ka sa impyerno na nakita si Mama na lumalabnaw. Ang chemotherapy, ang mga pagbisita sa ospital, ang pag-asa na patuloy na nadudurog. Hindi ko kayang ipadaan ka ulit doon. Ang huling mga buwan ni Margarita ay nagdaan sa aking alaala. Ang mga sterile na silid ng ospital, ang mga makina, ang paraan kung paano dahan-dahang nawala ang pag-asa sa kanyang mga mata. Si Daniel ay naroroon sa lahat ng iyon, hawak ang aking kamay at ang kamay niya. Hindi ko gusto na gugulin mo ang natitirang oras natin na nakatingin sa akin na parang wala na ako, sabi niya. Gusto ko na ang mga huling buwan na yon ay tungkol sa pamumuhay, hindi sa pagkamatay. Ngayon ay naiintindihan ko na ang distansya na naramdaman ko kamakailan. Ang mga kinanselang hapunan, ang mas maiikling tawag sa telepono, ang paraan kung paano siya tila distracted nung Pasko. Hindi siya lumalayo. Pinoprotektahan niya ako. Kaya nagsimula akong magplano, sabi ni Daniel. Inilabas ko ang aking mga investments, kinolekta ang aking mga retirement account, kumuha ng pangalawang mortgage. Bawat sentimo ay para masiguro na ikaw ay aalagaan pagkatapos kong mawala. Halos 30 milyong piso. Ang numero ay tila hindi totoo. Isinakripisyo ni Daniel ang lahat para masiguro na ako ay komportable. Ang bahay ay simula lang, Papa. Nagtatag ako ng isang trust. Binayaran ko ang iyong mortgage. Nagbukas ako ng mga account na hindi mo pa alam. Si Santos ay mayroong lahat ng papeles. Hindi ka na kailanman mag-aalala tungkol sa pera. Umiiyak ako ngayon. Nakikita ang aking anak na ipinapaliwanag kung paano niya ginugol ang kanyang huling mga buwan hindi sa pakikipaglaban sa kanyang sakit, kundi sa pakikipaglaban para masiguro ang aking kinabukasan. Ang pagiging selfless nito ay katulad ni Daniel. Alam kong galit ka sa akin dahil hindi ko sinabi sa iyo. Sabi niya na parang nakikita niya ako sa kamera. Pero Papa, tinulungan mo ako. Araw-araw ng buhay ko, ipinakita mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging matapang, ang unahin ng pamilya, ang hawakan ang mahihirap na bagay ng may dignidad. Huminto si Daniel at pinunasan ang kanyang mga mata. Lahat ay sa iyo na ngayon, Papa. Ang bahay, ang pera, lahat. Sana ay bigyan ka nito ng kalayaan na magsulat, maglakbay, gawin ang lahat ng bagay na pinangarap ninyo ni Mama. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon, naging mas seryoso, halos nag-aalala. May isa pa, Papa. Isang bagay na natuklasan ko bago ako mamatay. Isang bagay na nagbabago sa lahat. Ang mukha ni Daniel sa screen ay naging mas seryoso at itinuro niya ang isang bagay sa labas ng kamera. May iniwan pa akong isa sa safe para sa iyo, Papa. Tingnan mo ang mga dokumento na iyon. Ang mga folder na may markang Investigasyon ni Carmen. Nanginginig pa rin ako mula sa pagbubunyag ng cancer. Humarap ako sa mga folder gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang unang folder ay makapal, may markang Investigasyon ni Carmen, sa malinaw na sulat kamay ni Daniel. Binuksan ko ito nang hindi alam kung ano ang aasahan. Ang unang litrato ay tumama sa akin na parang sampal. Si Sofia, ang aking manugang na nakaupo sa harap ng isang lalaki na hindi ko nakilala sa isang tila marangyang restaurant. Hawak nila ang kamay ng isa't isa sa mesa, nakasandal sa isa't isa na may intimate na body language ng mga magkasintahan, hindi ng mga kaibigan. Kinuha ni Private Investigator Carmen De La Rosa ang mga litratong iyon, patuloy ang boses ni Daniel mula sa laptop. Inupahan ko siya 2 buwan na ang nakakaraan nang magsimula akong makapansin ng mga bagay-bagay. Nagpasa ako ng mas maraming litrato, bawat isa ay mas nakakadurog kaysa sa nauna. Si Sofia at ang estranghero na ito ay magkasamang pumapasok sa isang hotel, naghahalikan sa isang parking lot, magkahawak kamay na naglalakad sa tila isang parke sa gitna ng lungsod. Ang pangalan niya ay Jose Lim,
sabi ni Daniel sa kanyang boses na naging tense dahil sa pinipigilang galit. Insurance agent sa National Financial. May relasyon sila ng 8 buwan. 8 buwan. Napatulala ako sa mga litrato, naaalala ang mga hapunan ng pamilya kung saan si Sofia ay tila napakabanal kay Daniel, napakababala sa kanyang kalusugan, napakaperpekto sa kanyang papel bilang isang mapagmahal na asawa. Linoko niya kaming lahat. Alam ko ang iniisip mo, Papa, na marahil ay isang affair lang ito, na marahil ay natakot siya sa aking diagnosis at kailangan niya ng isang masasaligan. Tumigas ang boses ni Daniel. Pero mayroon pa. Tingnan mo ang mga dokumento ng siguro. Isinantabi ko ang mga litrato at binuksan ang pangalawang folder. Sa loob ay mga kopya ng mga policy ng siguro, 3 sa mga ito. Lahat ay may pangalan ni Daniel at ang tila kanyang pirma. Ang unang policy ay para sa halos 29 na milyong piso na si Sofia ang pangunahing benepisyaryo. Ang pangalawa ay para sa halos 17 milyong piso na si Jose Lim ang nakalista bilang benepisyaryo sa ilalim ng designation ng kasosyo sa negosyo. Ang pangatlo ay para sa halos 11 milyong piso na babayaran sa tinatawag na Sterling Investment Trust na si Jose Lim ang tagapamahala. 58 milyong piso sa kabuuan. Sinuri ko ang mga pirma ni Daniel sa bawat dokumento, ngunit mayroong mali sa mga ito. Ang sulat kamay ay magkatulad, ngunit hindi ganap na tama. Ang D sa Daniel ay masyadong pinalamutian. Ang R sa Reyes ay masyadong angular. Pineki nila ang aking pirma, Papa, kumpirma ni Daniel na parang binabasa ang aking mga iniisip. Hindi ko kailanman nilagdaan ang mga policy na iyon. Hindi ko nga alam na umiiral sila hanggang sa natuklasan sila ng investigasyon ni Carmen. Nanginginig ang aking mga kamay habang nauunawaan ko ang mga implikasyon. Hindi lang ito isang affair. Ito ay isang kalkuladong plano para makinabang mula sa pagkamatay ng aking anak. Si Jose Lim ay nasa negosyo ng siguro ng 15 na taon, patuloy ni Daniel. Alam niya eksakto kung paano gumagana ang mga policy na ito, kung anong mga tanong ang tinatanong, kung anong dokumentasyon ang kailangan, at may access siya sa lahat ng aking personal na impormasyon sa pamamagitan ni Sofia. Bumalik ako upang tingnan ang mga litrato na may bagong pananaw. Hindi ito isang babae na naghahanap ng ginhawa sa isang mahirap na panahon. Ito ay isang mandaragit na tinarget ang aking namamatay na anak. Kinumpronta ko si Sofia tungkol sa affair 3 linggo na ang nakakaraan, sabi ni Daniel sa kanyang boses na puno ng sakit. Itinanggi niya ito sa simula pagkatapos ay umiyak at sinabing sorry siya, na natakot siyang mawala ako at nagkamali siya. Nakiusap siya sa akin na huwag kong sabihin sa iyo. Sinabi niya na sisirain nito ang pamilya. Ang pamilya. Anong pamilya? Ang binuo sa kasinungalingan at pagtataksil. Pero hindi niya kailanman binanggit ang mga policy ng siguro, Papa. Hindi niya kailanman sinabi ang isang salita tungkol sa pera. Nang ipakita ko sa kanya ang mga dokumento, namutla siya. Nagsimula siyang magsalita kung paano siya pinilit ni Jose, kung paano niya hindi kailanman gusto na umabot sa ganito ang mga bagay. Isinara ko ang folder, tumatakbo ang isip ko sa 1,000 milya bawat oras. 58 milyong piso ay isang kapalaran para sa karamihan ng mga tao, ngunit ito rin ay isang motibo para sa isang bagay na mas malala kaysa sa adulterya. Sumandal si Daniel sa kamera, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Papa, may nai-record ako. Kailangan mong pakinggan ito. Hinanap ng aking mga kamay sa safe hanggang sa makita ko ang isang maliit na digital recording device. Ang boses ni Daniel mula sa computer ang gumabay sa akin. May voice recorder diyan, Papa. Play mo. Nangyari ang pag-uusap na ito 2 linggo bago ang skiing trip. Pinindot ko ang pindutan gamit ang nanginginig na mga daliri. Napuno ng static ang silid. Pagkatapos ay narinig ko ang mga boses. Ang boses ni Sofia na malinaw at ang kay Jose Lim. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa ng matagal, sabi ni Sofia. Ang kanyang tono ay malamig at kalkulante. Sabi ng doktor, baka ilang buwan pa lang siya. Alam ko, baby, pero kailangan nating maging matalino sa bagay na ito, sagot ni Jose. Ang skiing trip ang ating pagkakataon,
Naging yelo ang aking dugo. Mayroong isang bagay sa kanilang tono na nagpatayo ng balahibo sa aking balat. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Sofia. Paano kung may mangyari? Walang mangyayari. Delikado ang mga kalsada sa bundok. Ang mga aksidente ay nangyayari sa lahat ng oras, lalo na sa panahon ng taglamig. At pagkatapos ay mawawala tayo ng ilang panahon. Hahayaan nating humupa ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay kukunin natin ang atin at magsisimula ng bagong buhay. Ang kaswal na paraan ng pag-uusap nila ay nagpasuka sa akin. Pinag-uusapan nila ang anak ko na parang isang hadlang na aalisin. Ang mga policy ng siguro ay ayos na ba? Tanong ni Sofia. Lahat ng tatlo, 58 milyong piso sa kabuuan, higit pa sa sapat para maglaho sa isang mainit at tropikal na lugar. Sinira ng boses ni Daniel mula sa kompyuter ang aking takot at ipinaliwanag ng kanyang mga sumunod na salita ang lahat. Alam ko ang kanilang plano, Papa, at gumawa ako ng desisyon. Ang kanyang boses ay matatag, determinado. Maaring mayroon akong 2 buwan na lang, 3 sa pinakamarami. Ang cancer ay mas mabilis na kumakalat kaysa sa inaasahan ng mga doktor. Mamamatay pa rin ako. Napatulala ako sa screen, nagsisimulang maintindihan ang kakilakilabot na lohika ng ginawa ng aking anak. Ngunit kung namatay ako, natural na makakalusot sila, patuloy ni Daniel. Ang pera ng siguro, ang peking pagdadalamhati, ang perpektong krimen, at mas masahol pa, maaari kanilang puntahan pagkatapos. May pera ka, Papa. Mayroon kang mga ari-arian na maaaring gusto nila. Hinawakan ng aking mga kamay ang mga braso ng upuan habang nagiging malinaw ang buong larawan. Kaya nagpasya akong hayaan silang subukan, Papa. Nagpunta ako sa skiing trip na yon. Alam ang kanilang plano. Gumamit ako ng microphone. Nagtago ako ng mga kamera sa sasakyan. Idinokumento ko ang lahat. Naging pain ako para mahuli ko sila. Ang sakripisyo na ginawa ng aking anak ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Sadyang lumakad siya sa isang bitag upang protektahan ako. Akala ko ay makakaligtas ako. Ilantad sila at guguli ng aking huling mga linggo na nakikita silang nakakulong. Bahagyang nabasag ang boses ni Daniel. Ngunit alam ko rin ang posibilidad. Sa anumang paraan, ligtas ka. Sa anumang paraan ay makakamit ang hustisya. Natagpuan ko ang karagdagang ebidensya na kanyang binanggit. Mga bank statement na nagpapakita ng malalaking deposit ni Jose kamakailan. Mga dokumento ng paglalakbay para sa Costa Rica. Ang pinakamakumpirmang lahat, isang pangalawang recording device, ito ay mula sa sasakyan. Itinago ko ang recorder na iyon sa dashboard. Papa, kinunan nito ang lahat ng nangyari sa bundok noong gabing iyon. Kung paano nila ako dinroga, kung paano pineke ni Sofia ang kanyang sariling pagkamatay, kung paano nila inayos ang buong eksena. Direktang tumingin si Daniel sa kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal ng isang anak at ang determinasyon ng isang namamatay na lalaki. Hindi ko pwedeng hayaan na saktan ka, Papa. Hindi ko pwedeng hayaan na manalo sila. Dalhin mo ang ebidensya na ito sa NBI. Siguraduhin mo na may kabuluhan ang aking sakripisyo. Ang telepono ay nasa aking mga kamay bago pa matapos ang video ni Daniel. Nanginginig ang aking mga daliri habang hinahanap ko sa aking contacts ang numero na hindi ko natawagan sa loob ng 3 taon. Si Carlos Aquino ay naging partner ko sa ahensya ng 8 taon bago ako magretiro. Kung may maniniwala sa kwentong ito, siya iyon. Aquino, pamilyar ang kanyang boses na sumagot sa pangalawang ring. Carlos, si Mang Roberto Reyes ito. Kailangan kong magulat ng isang pagpatay, isang paghinto. Roberto, Diyos ko, ang tagal na. Anong nangyayari? Ang pagpatay sa aking anak at ang kanyang asawa ay buhay pa. Ang mga salita ay lumabas ng matatag sa kabila ng galit na nagniningas sa aking dibdib. Wow! Dahan-dahan, Roberto. Nabalitaan ko ang aksidente ni Daniel. Nakikiramay ako sa iyong pagkawala. Pero hindi aksidente. Carlos, pinatay nila siya. Pinatay ni Sofia at ng boyfriend niya ang anak ko para sa pera ng siguro. Pagkatapos ay pineke niya ang kanyang pagkamatay para itago. Isa pang paghinto, mas matagal ngayon.
Roberto, nagdadalamhati ka. Minsan ang ating isip, may ebidensya ako. Recordings, litrato, peking dokumento, offshore bank accounts, lahat. Papunta na ako sa pinto, hawak ang aking mga susi sa kabilang kamay. Makikipagkita ka ba sa akin sa field office sa downtown? Ngayon na. Roberto, halos alas 6 na ng umaga. Ang anak ko ay namatay para makuha ang ebidensya na ito, Carlos. Hinayaan niyang patayin siya para ilantad sila at protektahan ako. Huwag mo akong kausapin tungkol sa oras ng opisina. Ang bakal sa aking boses ang nakakumbinsi sa kanya. Okay, makikita kita doon sa loob ng 1 oras. Pero Roberto, kung ito ay sakit lang ang nagsasalita. Hindi. Nasa sasakyan na ako, ang mga folder at recording device sa passenger seat. 1 oras. Ang biyahe patungo sa gusali ng federal ay tila ang pinakamahabang oras sa aking buhay. Bawat red light, bawat mabagal na driver sa harap ko ay tila isang hadlang sa pagitan ng mga mamamatay tao ng aking anak at ng hustisya. Pagdating ko sa downtown, ang sikat ng araw ng taglagas ay lumulubog na sa likod ng mga bundok. Pinipinturahan ang langit ng kulay ng dugo. Naghihintay sa akin si Carlos sa lobby. Mukhang mas matanda kaysa sa aking naaalala. Ngunit mayroon pa ring tindig ng NBI na hindi kailanman nawawala. Pinag-aralan niya ang aking mukha habang papalapit ako at nakita ko siyang nagtatala ng mga detalye. Ang pulang mata, ang tensyon sa aking panga, ang paraan kung paano ko hawak ang mga folder ng ebidensya na parang naglalaman ng aking buhay. Mukha kang masama, Roberto, mahinahon niyang sabi. Mas masama ang pakiramdam ko. Iniabot ko sa kanya ang unang folder. Ngunit hindi ako baliw at hindi ako nag-i-imagine. Tingnan mo ito. Sumakay kami sa elevator patungo sa ika-4 na palapag ng tahimik. Eksakto ang opisina ni Carlos sa aking inaasahan. Mga muwebles ng gobyerno, mga case file na nakatumpok kung saan-saan, isang litrato ng kanyang pamilya sa desk. Naglinis siya ng espasyo at kinawayan ako na umupo. Magsimula ka sa simula, sabi niya. Kumuha ng legal pad. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang bahay sa labas ng bayan, ang video confession ni Daniel tungkol sa cancer, ang mga litrato ng private investigator, ang mga peking policy ng siguro. Nang ipatugtog ko ang recording ng pag-uusap ni na Sofia at Jose, nagbago ang ekspresyon ni Carlos mula sa pagiging skeptiko patungo sa pagiging malungkot. Ito ay premeditated murder, Roberto, sabi niya nang matapos ang recording, federal na krimen dahil sa pandaraya sa siguro sa buong mga linya ng estado. Ginugol niya ang sumunod na 30 minuto sa pagsusuri ng bawat piraso ng ebidensya, tumatawag sa telepono upang i-verify ang mga detalye. Ang background check ni Jose Lim ay nagpakita ng 2 naunang hatol sa pandaraya. Kinumpirma ng mga kumpanya ng siguro na aktibo ang mga policy. Ang mga pirma ay mukhang kahina-hinala sa paunang pagsusuri. Kailangan kitang tanungin, sabi ni Carlos sa huli. Handa ka ba sa mangyayari? Kung buhay si Sofia, kung siya ay nabubuhay sa ilalim ng peking pagkakakilanlan, ang investigasyong ito ay maaaring tumagal ng ilang buwan, maaaring maging mapanganib. Naisip ko ang mukha ni Daniel sa video na iyon. Ang lakas ng loob na kinailangan niya upang lumakad sa bitag na iyon, alam na maaaring hindi siya makaligtas. Ibinigay ng anak ko ang kanyang buhay upang makuha ang ebidensya na ito. Handa ako sa anumang kinakailangan. Tumango si Carlos at kinuha ang kanyang telepono. Tatawagan ko ang Financial Crimes Unit. Sisimulan nating subaybayan ang mga offshore account na ito, susundan ang anumang paggalaw ng pondo. Kung sila ay buhay at gumagastos ng pera, makikita natin ang trail. Tiningnan niya ako ng may parehong intensity na naaalala ko mula sa aming mga araw na magkasamang naghahanap ng mga pahiwatig. Roberto, kung sila ay buhay, makikita natin sila. Ang investigasyong ito ay magsisimula ngayong gabi. Pambuan ang lumipas na parang mabagal na sumusunog na mitsa. Pambuan ng paghihintay ng mga gabi na hindi makatulog. Nang pagtingin sa aking telepono bawat ilang oras, naghihintay ng balita mula kay Carlos. Ang Financial Crimes Unit ng NBI ay nagtrabaho ng metodiko. Sinusubaybayan ang mga offshore account sa pamamagitan ng isang labyrinth ng mga shell company
at pekeng pagkakakilanlan na kumalat sa 3 bansa. Sinubukan kong bumalik sa isang normal na buhay, gumugugol ng oras sa bahay na iniwan ni Daniel sa akin. Sinusubukang magsulat sa opisina kung saan ko unang nalaman ang katotohanan. Ngunit bawat umaga ay nagigising ako na iniisip si Sofia at Jose na malayang nabubuhay sa kung saan habang ang anak ko ay nakahiga sa sementeryo. Pagkatapos sa isang mainit na umaga ng Agosto, tumunog ang aking telepono. Roberto, nakuha na namin sila. Ang boses ni Carlos ay tila pagod, ngunit matagumpay. Parehong suspek ay nasa kustodiya. Mahigpit kong hinawakan ang telepono kaya pumuti ang aking mga buko. Saan? Costa Rica. Tulad ng iminungkahi ng ebidensya ng iyong anak, si Jose ay nakatira sa isang beachfront condo sa Manuel Antonio, sa ilalim ng pangalang David Santos. Si Sofia ay nasa isang resort sa Tamarindo na nagpapanggap na Elena Rodriguez. Hindi na nga sila magkasama. Tila nag-away sila tungkol sa pera. Hindi ko napigilan ang ironya. Ang kasakiman ang nagbuklod sa kanila at ang kasakiman ang naghiwalay sa kanila. Buhay sila, sabi ko, hindi pa rin lubos na makapaniwala. Tama si Daniel, tama siya sa lahat. Roberto, ang mga autoridad sa Costa Rica ay buong pusong nakikipagtulungan. Parehong suspek ay i-extradite sa loob ng 60 araw. Pagkalipas ng 2 buwan, umupo ako sa unang hilera ng isang federal na korte. Nanonood habang si Sofia Cruz at Jose Lim ay dinala sa courtroom na may posas. Iba ang itsura ni Sofia. Mas maikli at mas madilim ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay sun-kissed mula sa mga buwan sa tropikal na araw, ngunit ang kanyang mga mata ay ang parehong malamig na asul na naaalala ko mula sa mga hapunan ng pamilya. Hindi niya ako tiningnan ni minsan sa buong proseso. Ang paglilitis ay tumagal ng 3 linggo. Nagpatotoo ako sa pangalawang araw. Ginagabayan ang hurado sa ebidensya ni Daniel. Ipinapatugtog ang mga recording na nagsimula sa buong investigasyon. Nang matapos ako, nakita ko ang ilang miyembro ng hurado na pinupunasan ang kanilang mga mata. Ang estratehiya ng depensa ni Sofia ay predictable at desperado. Si Daniel Reyes ay namamatay sa brain cancer, argumento ng kanyang abogado. Naapektuhan ng tumor ang kanyang paghuhusga. Ginawa siyang paranoid at delirious. Ang mga recording na ito ay mga pantasya ng isang may sakit na tao. Ngunit ang ebidensya ay napakalaki. Ang mga pekeng policy ng siguro, ang mga offshore bank account, ang mga pekeng pagkakakilanlan, ang mga kontrata sa pag-upa sa Costa Rica. Ang pinakamakumpirma sa lahat, ang recording mula sa sasakyan ni Daniel na kinuna ng kanilang mga boses noong gabing siya ay namatay. Sinubukan ni Jose na iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbato kay Sofia sa mga leon. Siya ang nagplano ng lahat, patotoo niya sa kanyang nanginginig na boses. Sabi niya, mamamatay din naman ang asawa niya na mas karapat dapat kami sa pera kaysa sa isang matandang na buhay na sa kanyang buhay. Sinunod ko lang ang kanyang pamumuno. Ang maskara ni Sofia ay sa wakas ay bumagsak sa kanyang testimonya. Duwag, sabi niya ng sapat na lakas para marinig ng buong silid. Ikaw ang nagsabing kailangan nating bilisan ang mga bagay-bagay. Ang hurado ay nagliberasyon ng wala pang 4 na oras. Sa loob ng courtroom ay napakabigat ng katahimikan habang bumalik ang mga miyembro ng hurado sa kanilang mga upuan. Ang bawat tunog, ang paggalaw ng mga upuan, ang pag-ubo ng isang tao sa likod, ang pagkaluskos ng papel ng abogado, ay parang mas malakas kaysa sa dati. Humigpit ang pagkakahawak ko sa gilid ng mesa sa harap ko. Alam kong sa loob lamang ng ilang sandali ay maririnig ko ang mga salitang maaaring tuluyang magbago sa huling kabanata ng kwento ng aking anak. Tumayo ang foreman ng hurado, hawak ang papel na naglalaman ng kanilang desisyon. Ang kanyang boses ay malinaw at diretsyo. Sa kasong murder sa unang antas, natuklasan namin ang akusado na si Sofia Cruz na guilty. Isang maikling hininga ang kumawala mula sa mga taong nakaupo sa gallery. Nagpatuloy siya. Sa kasong conspiracy to commit murder, natuklasan namin ang akusado na si Jose Lim na guilty. Sa sandaling iyon ay parang may mabigat na bagay na unti-unting naalis mula sa aking dibdib.
Hindi nito maibabalik si Daniel. Hindi nito mababago ang gabing iyon na nagwasak sa aming pamilya. Ngunit kahit paano, ang katotohanan ay nanaig, mabilis at walang pag-aalinlangan ang naging hatol ng hukom. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit makatarungan habang binabasa niya ang sentensya. Para kay Sofia Cruz sa kasong murder sa unang antas, habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. May bahagyang bulungan na kumalat sa courtroom. Para kay Jose Lim, sa kasong conspiracy to commit murder, 25 taon na pagkakakulong. Tumango ang hukom pagkatapos ay ibinaba ang kanyang martilyo. Court is adjourned. Habang inilalagay ng mga marshal ang posas sa kanilang mga kamay at nagsimulang dalhin sila palabas ng silid, napatingin sa akin si Sofia. Sa loob ng maraming buwan ng paglilitis, lagi niyang suot ang parehong ekspresyon, isang malamig at halos walang pakialam na maskara. Ngunit sa sandaling iyon, nang magtama ang aming mga mata, may nagbago. Sa loob ng isang iglap lamang ay bumagsak ang maskarang iyon. At sa likod nito ay may nakita akong isang emosyon na mahirap pangalanan. Maaaring iyon ay takot, maaaring iyon ay pagsisisi, o baka naman galit lamang dahil nahuli siya. Hindi ko na sinubukang alamin pa. Ang mahalaga ay tapos na ang kanyang mga kasinungalingan. Unti-unting nagsimulang umalis ang mga tao sa courtroom. Ang mga abogado ay nag-uusap sa gilid. Ang mga reporter ay mabilis na nagtatype sa kanilang mga telepono. Ang ilang miyembro ng pamilya ni Daniel ay tahimik na nagyakapan. Ngunit nanatili ako sa aking upuan ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumayo ako ng dahan-dahan. Sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang bigat ng aking edad. 67 taon ng buhay, puno ng mga alaala, saya at sakit. Ngunit kasabay ng bigat na iyon ay may kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang uri ng gaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Marahil ay hindi pa ito kapayapaan. Ngunit ito ay isang simula. Nang halos wala ng tao sa silid, tiningnan ko ang upuan kung saan nakaupo ang hurado. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Ang lugar kung saan ipinahayag ang katotohanan. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay mahina akong nagsalita sa katahimikan ng courtroom. Ganon, sandali akong tumigil. Nakamit na ang hustisya para kay Daniel. At sa unang pagkakataon mula nang mawala ang aking anak, naramdaman kong ang mundo ay unti-unting nagsisimulang umikot muli. Sa labas, naghihintay sa akin si Carlos sa hagdan ng korte. Nakasiksik ang mata sa maliwanag na sikat ng araw. Ano ang pakiramdam? Tanong niya. Naisip ko ang aking anak, ang kanyang lakas ng loob sa mga huling linggo na yon, ang sakripisyo na kanyang ginawa upang protektahan ako at masiguro na haharapin ng dalawang ito ang mga kahihinatnan ng kanilang mga krimen. Nararamdaman ko na sa wakas ay makakahinga na ulit ako. Ang pagsikat ng araw sa bundok ay nagpinta ng amber at pink sa bahay habang nakaupo ako sa opisina ni Daniel 1 taon matapos ang paglilitis. Ang parehong upuan, ang parehong desk, ang parehong tanawin ng kabundukan na labis na minahal ng aking anak. Ngunit lahat ay tila iba. Ngayon ang bigat ng kalungkutan ay nagbago sa isang bagay na iba, hindi mas magaan, ngunit may layunin. Naisip ko ang huling video message ni Daniel, ang kanyang mga salita tungkol sa pagbibigay sa akin ng kalayaan na magsulat at maglakbay, upang gawin ang lahat ng bagay na pinangarap naming mag-asawa. Nakaupo doon sa liwanag ng umaga, sa wakas ay naintindihan ko na ang tunay na ibinigay sa akin ni Daniel ay hindi lang pera o isang bahay. Binigyan niya ako ng kapangyarihan upang bigyan ng kabuluhan ang kanyang sakripisyo. Kinuha ko ang aking telepono, dinayal ang numero na aking na-memorize. Ilang linggo na ang nakakaraan. University Cancer Center. Dr. Reyes po ito. Doktora, si Mang Roberto Reyes po ito. Handa na po akong magpatuloy sa Daniel Reyes Foundation. Pagkalipas ng 3 oras, nakaupo ako sa opisina ni Dr. Lisa Reyes, pumipirma ng mga papeles na magbabago ng lahat. Mahigit 200 milyong piso, halos 3/4 ng mana ni Daniel, ang magpopondo sa pananaliksik sa brain cancer sa susunod na dekada. Ang antas ng pagpopondo na ito ay magpapahintulot sa amin
Nasundin ang mga protocol sa paggamot na pinangarap lang namin, sabi ni Dr. Reyes. Mga nanotherapy, immunotherapy, targeted gene therapy, personalized medicine approaches. Ang anak ko ay naniniwala sa pakikipaglaban para sa tila imposible, sabi ko. Pinatunayan niya na ang determinasyon ng isang tao ay maaaring magbago ng lahat. Ang Daniel Reyes Brain Cancer Research Laboratory ay opisyal na inilaan makalipas ang 6 na buwan. Nakatayo ako sa loob ng bagong gusali, napapalibutan ng mga dingding na gawa sa salamin at mga stainless steel na kagamitan na kumikislap sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Amoy pa ng bagong pintura at disinfectant ang hangin. Ang uri ng amoy na karaniwang matatagpuan sa mga lugar kung saan ang agham ay nagsisimulang gumawa ng mga himala. Sa paligid ko ay naroon ang mga batang researcher, mga siyentistang puno ng sigla at ideya, nakasuot ng lab coats, nag-uusap tungkol sa mga resulta ng pagsusuri at mga bagong posibilidad. Habang pinagmamasdan ko sila, hindi ko maiwasang maalala si Daniel noong siya ay nasa parehong edad, curious, determinado, at laging naniniwala na may solusyon sa bawat problemang hinaharap ng mundo. Lumapit sa akin si Dr. Reyes, hawak ang isang tablet na puno ng data. Nakakakita na kami ng mga promising na resulta sa aming unang trial, sabi niya. Malinaw ang excitement sa kanyang boses. Talaga? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Tumango siya. 15 pasyente ang kasama sa unang clinical trial. Paliwanag niya habang ipinapakita ang mga graph sa screen. 7 sa kanila ang nagpapakita ng malaking pagbaba ng tumor. Huminto siya sandali, parang binibigyang diin ang kahalagahan ng sinasabi niya. Ang protokol na naging posible dahil sa foundation ng inyong anak ay nagbibigay ngayon ng pag-asa sa mga taong dati ay halos wala ng pag-asa. Napabuntong hininga ako ng marahan, pag-asa. Iyon ang salitang matagal nang umuukit sa puso ko. Iyon ang salitang paulit-ulit na ginagamit ni Daniel noong huling mga buwan ng kanyang buhay. Kung hindi man ito makarating sa akin pa, sabi niya noon habang nakahiga sa hospital bed, baka makarating ito sa susunod na pasyente. Hindi siya kailanman tumigil na maniwala na ang agham at kabutihan ng tao ay maaaring magbago ng mundo. Naglakad ako ng dahan-dahan sa loob ng laboratorio. Sa isang dingding malapit sa entrance ay nakasabit ang isang malaking litrato ni Daniel. Ito ay mula sa kanyang graduation sa kolehiyo. Nakatayo siya sa larawan na may suot na toga, hawak ang kanyang diploma, at nakangiti sa kamera na parang ang buong mundo ay nasa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga pangarap na hindi niya naabot para sa sarili niya. Ngunit ngayon ay unti-unting natutupad para sa iba. Sa ilalim ng larawan ay may isang simpleng plaka. Huminto ako sa harap nito at binasa ang mga salitang nakaukit sa alaala ni Daniel Reyes na naniniwala na ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Napangiti ako habang nakatingin sa kanyang larawan. Minsan iniisip ng mga tao na ang isang buhay ay nasusukat sa haba ng mga taon. Pero habang nakatayo ako roon, napagtanto ko na may mga taong kahit maikli ang kanilang oras sa mundo, ay nag-iiwan ng isang liwanag na patuloy na gumagabay sa iba. Ang laboratoryong ito, ang mga batang researcher, at ang mga pasyenteng ngayon ay may bagong pag-asa. Lahat ng ito ay bahagi ng pamana ni Daniel. At sa bawat pasyenteng gagaling, sa bawat pamilyang muling magkakaroon ng pagkakataong magsama ng mas matagal, alam kong may isang bahagi ng aking anak na patuloy na nabubuhay sa mundong ito. Naiwan ako ng bahay at mahigit 80 milyong piso, higit pa sa sapat para sa pagre-retiro. Ngunit bawat umaga, pagising ko sa regalo ni Daniel sa akin, iniisip ko ang mga researcher na nagtatrabaho sa kanyang laboratorio, ang mga pamilya na nakakatanggap ng balita na mayroong mga opsyon sa paggamot, ang mga bata na maaaring lumaki dahil pinili ng aking anak ang lakas ng loob kaysa sa kaginhawaan. Ang nobela na lagi kong sinasabing isusulat ay nanatiling hindi na isulat. Sa halip, natagpuan ko ang aking sarili na nagboluntaryo sa Cancer Center, nakikipag-usap sa mga pamilya na humaharap sa imposibleng mga desisyon. Hindi ko sila mabibigyan ng madaling sagot,
Ngunit mabibigyan ko sila ng ibinigay sa akin ni Daniel, ang kaalaman na ang pag-ibig ay nananatili, na ang sakripisyo ay may kabuluhan, na maging sa kadiliman ay nabubuhay ang pag-asa. Minsan sa gabi sa opisina sa bahay, naiisip ko ang lakas ng loob ni Daniel sa mga huling linggo na iyon, kung paano siya lumakad sa panganib upang protektahan ako, upang masiguro na makakamit ang hustisya. Ginawa mo anak, bulong ko sa walang laman na silid. Ginawa mong tagumpay ang trahedya. Patuloy ang trabaho ng foundation ngayon. Ang mga batang researcher ay humahabol sa mga makabagong paggamot. Ang mga pamilya ay nakakahanap ng pag-asa kung saan wala noon. At sa isang lugar, naniniwala ako na alam ni Daniel na ang kanyang sakripisyo ay lumikha ng isang magandang bagay mula sa isang kahilahilakbot na bagay. Sa paggunita sa paglalakbay na ito, napagtanto ko kung gaano ako nabulag sa mga babalang senyales. Huwag kayong maging katulad ko. Huwag hayaang bulagin ng inyong pagmamahal sa pamilya ang inyong paghuhusga kapag mayroong mali. Kung mas binigyan ko ng pansin ang pagbaba ng timbang ni Daniel, ang kanyang mga kinanselang hapunan, ang kanyang pagiging malayo, marahil ay natulungan ko siya ng mas maaga. Ngunit ang Diyos ay kumikilos sa mga mahiwagang paraan at maging sa ating pinakamadilim na sandali, mayroon siyang plano. Ang totoo ay hindi natin kailanman lubos na nakikilala ang mga taong pinakamalapit sa atin. Si Sofia ay nanirahan sa aking bahay. Tinawag ako na Papa. Nakishare sa aming mga hapunan ng pamilya. Lahat habang pinaplano ang pagpatay sa aking anak. Ito ay isang paalala na ang kasamaan ay maaaring gumamit ng pinakamagandang maskara. Ngunit tulad ng itinuturo sa atin ng mga kwentong ito ng mga lolo't lola, ang pag-ibig at hustisya ay laging mananaig sa huli. Ang lakas ng loob ni Daniel sa mga huling linggo na iyon ay nagpakita sa akin kung paano ang tunay na pananampalataya. Nagtiwala siya na gagabayan ako ng Diyos sa katotohanan kahit na wala na siya. Iyan ang uri ng totoong kwento na nagpapanumbalik ng inyong paniniwala sa banal na kalooban. Hindi lang ako iniwan ng anak ko ng pera. Iniwan niya ako ng isang misyon na gawing pag-asa ang trahedya. Sa iba pang mga magulang at lolo't lola na nagbabahagi ng kanilang mga kwento, tandaan ito. Ang ating mga anak ay nanonood kung paano natin hinahawakan ang pinakamahirap na sandali ng buhay. Natututo sila ng lakas ng loob hindi sa ating mga salita, kundi sa ating mga aksyon kapag gumuho ang lahat. Itinuro sa akin ng totoong kwentong ito na minsan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating pamilya ay ang lakas upang hanapin ang hustisya, gaano man kasakit ang katotohanan. Patuloy na nagliligtas ng buhay ang Daniel Reyes Foundation ngayon dahil pinili ng isang binata ang sakripisyo kaysa sa pagsuko. Ginamit ng Diyos ang pagkamatay ng aking anak upang lumikha ng isang magandang bagay, mga makabagong paggamot na nagbibigay ng pag-asa sa mga pamilya kung saan wala noon. Ganito binabago ng Panginoon ang ating pinakamalalim na sakit sa ating pinakamalaking layunin. Kung naramdaman mo na kailanman na ikaw ay ipinagtaksila ng isang pinagkakatiwalaan mo, dapat mong malaman na hindi ka nag-iisa. Ang mga sandaling ito ng totoong kwento ay sumusubok sa ating pananampalataya, ngunit inilalabas din ang ating lakas. Utang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming nakaka-inspire na kwento ng mga lolo't lola na nagpapatunay na ang pag-ibig ang nananaig sa lahat. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin na patuloy na magbahagi ng mga makapangyarihang patotoo ng pananampalataya, hustisya at pagtubos.